sa TV5 Media Center Reliance. Sina Shannon Ossie at Edwin Gao. Asin sa inyo ang pinakahuling aksyon tonight. Nagkasama-sama sina Vice President Jejomar Binay, Senadora Grace Poe at Secretary Mad Rojas. May matapos lang imbitahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle kagabi. Hindi nagpaunlak ng panayam ang tatlo matapos ang 3 oras silang pulong. Pero ayon kay Tita Divilla ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, bahagi ito ng kanilang Voters Education Program na One Good Vote, saan may mga aktibidad sila pati sa mga tatakbo sa 2016. Uma-action live si Dindo Flora. Dindo. Mag-alas 9 na nga ng gabi nang mamataan natin lumabas itong sina Senator Grace Poe, Vice President Jejomar Binay at DILG Secretary Mad Rojas dito mismo sa bahay ni Archbishop Antonio Tagle sa loob mismo ng Arsobispado dito sa Intramuros. Hindi na nga nagpaunlak ng panayam ang tatlo matapos ang 3 oras nilang pulong kasama si Cardinal Tagle. Sa halip si Tita Divilla ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang nagpaliwanag sa media na nangyari. Kwento ni Divilla, nagsimula ang gabi sa isang misa sa bahay ni Cardinal Tagle sa loob mismo ng compound ng Arsobispado. Sinundan ito ng hapunan kasama ang staff ng 3 politiko. Pagkakain, dito na kinausap ni Tagle ang 3 matunog na tatakbo sa pagkapangulo. Ayon pa kay Divilla, bahagi ito ng kanilang Voters Education Program na One Good Vote kung saan may mga aktibidad sila pati sa mga tatakbo sa 2016. Narito ang panayam kay Tita Divilla, Chairman ng PPCRV. What we wanted to do, what PPCRB wanted to do, is to give them some spiritual space, no, for reflection, so that when they undertake the rigors of the campaign, it will be like the Cardinal shared with them, that the image of a servant leader is patterned after Christ. It was an atmosphere of friendship, and that's what the Cardinal reminded them that. Nilinaw naman ng PPCRB na sinadya nilang hindi agad ito ipalam sa media para daw maging normal at spontaneous yung pagsasama ng 3 politiko kaharap si Cardinal Antonio Tagle. At sinabi din nila na inimbitahan nila si Davao City Mayor Rodrigo Duterte pero nagsabi ito na hindi makakadalo dahil sa kanyang schedule. At sabi rin ng PPCRB na plano nila itong gawin sa mga iba pang national candidates sa darating na 2016 national election. Maraming salamat, Dindo Flora. Bumuhos sa panghihinay sa social media account na ng pag-anunsyo ni Mayor Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2016. May ilan na bad trip dahil paasan daw ang Mayor ng Davao City. Nalugot din daw ang maraming netizen dahil si Mayor Duterte daw sana ang pinakaswak na mamuno sa bansa. Tanong tuloy ng marami, ano na lang mangyayari sa bansa kung wala na raw pag-asang Pilipinas dahil hindi tatakbo si Duterte? Hindi lang mahihirapan din daw ang ilan sa pagpili ng iboboto sa 2016. Ayon naman sa isang netizen, asahan na raw ng mga kakandidato sa susunod taon ay hihingi nila ang endorsement ni Duterte. Samantala mga kapatid, positibo po ang resulta ng pagbabalik ng pagmamando ng trapiko ng PNP Highway Patrol Group. Lumawag ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA, partikular sa Balintawak. Nawala na kasi ang mga vendor at mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Mahigpit din ipinatupad ang yellow lane. Hanggang sa rush hour kanina, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Nakaranas pa rin ng pagbigat ng trapiko sa ilang lugar, pero kapansin-pansin ang pagbabago kumpara dati. At ang nakikita po ninyo ngayon, ang lagay ng trapiko sa EDSA Reliance kung saan maluwag po ang lagay ng trapiko. Pag-usapan pa rin po naman bukas, tungkol sa bagong ruta ng bus ay manguhuli na po ang Highway Patrol Group. Kaya ingat po mga kapatid sa biyahe bukas. At yan po ang mga maaksyong balita ngayong gabi. Para po sa patuloy na panonood ng balita, maglaban lang po sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal site sa bansa. Sa kanal po ni na Cheryl Cosim at Edwin Gao, ako po si Mark Anthony Madrid. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon.